Ikala, kumusta ug maayong hapon kaninyong tanan? Welcome sa RN Balita. Kami yung mga tigbalita sa kanginan, Jimnel Pude ug Mariz Posadas. Watod sa mga nagunang balita karong adlawng Lunes, Abril 21, 2025. Maayong hapon kanimo dia partner Mariz. Yes, partner Jimnel, maayong hapon ug maayong hapon usab sa atong mga pinalanggang tigpaminaw. Ingon man mga Facebook Live viewers. Nano kada mo pagsibya dinhi sa Davao City o madungo usab mi sa among nagkalain-laing radio partners dinha sa Surigao, Agusan, Cotabato, Davao Region, ingon man dinha sa Siargao ug sa Bukidnon. Nang hinaot mi sa kanunay nga anaa mo sa maayong kahimtang samtang nagtan-aw nagpaminaw ni ining atong programa. Dili namin maglangan sa paghatod sa mga balita o impormasyon karong adlawng Lunes. Headlines. At oras alas 5:33 na sa hapon, naniyan ang mga uluhan sa atong balitang lokal. Sospetsado sa pagpabusikad o granada sa Buluan, Maguindanao del Sur, natumbok na sa otoridad. Most wanted person sa Davao Region na sikop sa Matanao, Davao del Sur, dinakpan, nakuhaan og armas o granada. Sa gunsong aftershocks, na sinati human ni Tayog ang magnitude 5.9 nga linog sa Sultan Kudarat kagahapon adlaw. Security guard gipusil patay samtang gaduyan sa San Roque, Bangkal, Davao City. Duha ka matod pa terorista patay sa managlaing operasyon sa kasundaluhan sa Maguindanao ug sa Sultan Kudarat. Samtang duha ka lalaki nga aligasyong nakainom na lumos patay sa managlaing higayon atol sa Holy Week sa Hagunoy ug sa Island Garden City of Samal. Alang sa tuwang national headlines, sa klase sa pampublikong eskwelahan magsugod sa June 16, 2025 matod pa sa Department of Education. Kapin 50 ka kaso sa pagkalumos, sunog o uban pang krimen at tala sa PNP atol sa nilabayng Semana Santa. Samtang usbaw sa presyo sa petrolyo, lauman ugmang adlaw. 15 ka mga karaang bus ugdaw sa sunog sa Bacolod City. Alang sa tuwang international headlines, supat ka tao patay human nasangit sa poste sa kuryente ang usa ka eroplano sa Illinois, USA. Pipila ka lugar sa Singapore gibaha. Og sa itong sports sa headlines, sa Westbrook nakatala og bag-ong record sa NBA. Og sa ato entertainment o showbiz update, Miss Philippines Alexi Brooks gikoronahan isip Miss Eco International 2025. Ug atang ininyo niya taw-taw na pangutana alang sa atong RN pakulong hatod kanato sa kanunay sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Atong oras alas 5:36 na sa hapon. Alang sa mga detalye sa atong balitang lokal, natumbok na sa otoridad ang mga sospek nga posibleng milabay sa mibusikad nga tulo ka granada sa municipal compound bandang alas 8:30 sa gabi niadtong adlawng Sabado sa Buluan, Maguindanao del Sur. Sa maong hitabo, usa ka tawo ang naangol nga nailhang si Jimmy Mibpande, 31 anyos, taga barangay Tumbao, Magunda Dato. Matod sa Maguindanao del Sur Police nga duha ka lalaki ang mga sospek diin padayon karon giimbestigahan ang ilang identity.
gawas sa biktima nga naangol. Nadanyo sab sa itabo ang usa ka sakyanan nga nakaparada sa maong dapit. Gituhan nga posibleng dunay kalabutan ang insidente sa init nga dagan sa politika subay sa nagkaduol nga eleksyon. Una niini gipailawom na sa Comelec control ang buluan ug mas gipakusgan pa ang seguridad sa palibot samtang padayon ang manhunt operation batok sa mga sospek. Natapos na sa iyang pagtago-tago ang gikonsiderang top 4 most wanted person sa Davao Region nga giilang si alias Boy nga taga Matanao, Davao del Sur. Ang sospek na sikop atol sa gikasang operasyon sa hiniusang puwersa sa Provincial Intelligence Unit, Matanao Municipal Police Station, 2nd Davao del Sur Provincial Mobile Force Company ug uban pang law enforcement unit sa Sitio Akmarok, Barangay Dungan, Pekong sa Matanao. Duna na kini warrant of arrest nga gipagula sa Regional Trial Court Branch 18 sa Digos City ni adto pang January 22, 2024. Samtang atol sa operasyon, nakuha usab sa posisyon sa suspitsado ang usa ka armas, mga bala ug usa ka fragmentation hand grenade. Tanggong na kini karon sa prisuhan nga mag-atubang og patong-patong nga kaso, partikular na ang paglapas sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. At oras sa 5:38 sa hapon, lain pang balitang lokal. Sa Gunson ang nasinating nga aftershocks human sa pagtayog sa magnitude 5.9 nga linog sa Sultan Kudarat gahapong adlaw. Subay sa record sa PHIVOLCS, naingabot na sa 94 ang natalang aftershocks sukad kagahapon hangtod karong adlaw. Kay baluan nga nasinati ang linog sa Sultan Kudarat pasado alas 12 sa tungang gabi kagahapon. Sa maong aftershocks, adunay 26 nga natalang platted kung na-detect sa duha o mas daghan pang monitoring device sa ahensya. Samtang adunay 11 kaihap nga aktual nga nabati ang pagtayog sa mga katawan. Adunay average nga gikan nga magnitude 1.6 hangtod 5.4 ang aftershocks nga natala sa PHIVOLCS. Patay ang usa ka security guard nga taga SIR New Matina human kini gipusil samtang gaduyan kagahapon sa gabi sa Purok 47 San Roque, Bangkal, Davao City. Ang biktima giilalama nga si alias Ferdy nga gatrabaho ilalom sa Guard and Security Services Incorporated. Base sa pahayag sa mga kaubanan sa biktima, pipila ka pagbuto ang ilang nadungog ug nakurat na lang sa ilang pagsusi dihang nakita na nga nagkadugo na ang biktima sa duyan. Gidala pa kini sa ospital apan gideklara ng dead on arrival. Samtang sigon sa pahayag sa nipatimaw nga saksi sa panghitabo, usa ka lalaking nakaangkas sa motorsiklo ang nikanaog ug nipusil sa biktima dayon sibat. Na-recover sa crime scene ang 12 kabasyo sa bala sa 9mm nga pistola. Kasamtangan pang ginatino sa kapulisan ang motibo ug sa kung kinsa ang responsable sa krimen. Alas 5:40 sa hapon, dugang pa sa itong balitang lokal. Patay ang duha ka mga matod-pa terorista atol sa managlayong operasyon sa kasundaluhan sa mga probinsya sa Maguindanao del Norte ug Sultan Kudarat. Subay sa report, napatay ang mga miyembro sa Tato Group, diin usa sa mga iladong armadong grupo nga nalambigit sa kalihukang kriminal sa lugar. Ang nakaengkwentro sa mga sundalo ni atong Biyernes Santo sa barangay Meti, Dato Blas, Sinsuat, Maguindanao del Norte. Na-recover sa encounter site ang nagkadaiyang matang sa armas ug mga kagamitan sama sa mga magazine ug bala, granada, 5 ka handheld radios, lakip na 2 ka passport ug 2 ka identification cards. Samtang sa samang adlaw nahitabo sa ang enkwentro sa Puro Kapatyog, Barangay Banali, Senator Ninoy Aquino, Sultan Kudarat. Diin usa ka sakop sa Communist Terrorist Group ang napatay. Human makaengkwentro ang tropa sa 7th Infantry Battalion. Sa karon wala pa'y identity ang mga napatay, samtang padayong nakaalerto ang otoridad sa maong dapit. Nakabsan sa ilang kinabuhi ang duha ka lalaki human giingong nangalumos sa managlahing lugar atol sa Semana Santa.
Ang usa sa mga biktima na ilang si alias Ernesto, 75 anyos, nga taga Kidapawan City, kansang nalumos atol sa pagkaligo ni ini og dagat ni atong Biyernes Santo sa Barangay Liling, Hagonoy, Davao del Sur. Samtang isa pa ka biktima nga gilang si alias Adrian, nalumos kagahapon samtang naligo sa Tinago Beach sa Panggubatan, Island Garden City of Samal. Parehong gisulayan og dala sa balay tambalanan ang mga biktima apan pakyas ng matabang pa ang ilang kinabuhi. Nasuta usab nga aligasyong pulos na kainom ang mga biktima dihang nahitabo ang insidente sa ilang pagkalumos. Atong oras alas 5:42 sa hapon, alang sa itong balitang nasyonal, gikumpirma sa Department of Education nga magsugod sa June 16, 2025 ang klase sa mga estudyante sa mga publikong eskwelahan sa nasud. Ang maong pagsugod sa klase timailhan sa paghibalik sa pre-pandemic school calendar subay sa nakalatid sa DepEd Order No. 12 Series of 2025. Mulungtad ang school year 2025 to 2026 hangtod sa March 31, 2026 kung diin lang kuban kini sa 197 ka mga adlaw sa klase, lakip na ang end of school year ceremony. Matod sa ahensya, mahimong mabag-o ang ihap sa klase depende sa mga kakulian o direktiba sa umaabot nga panahon. Dugang pa sa atong balitang nasyonal, niabot sa 53 ka mga insidente sa pagkalumos, sunog, krimen, ingon man vehicular accident sa tibok nasod ang natala sa Philippine National Police atol sa nilabayng Semana Santa. Sumala ni Public Information Chief Colonel Randolph Tuanyo, ang kaso sa pagkalumos ang nanguna nga niabot sa 31 ka mga insidente. Hinuon ni kunod kini sa 28% kung itandi sa datos sa nilabayng tuig nga naa sa 43 ka drowning incident. Samtang dunay natalang 5 ka vehicular accident, usa ka robbery hold up ug sunog sa National Capital Region, Region 8 ug sa Region 9. Gawas ni ini dunasab na monitor nga mga kaso sa acts of lasciviousness, stabbing ug pagpanghulga. Bisan pa man sa mga nagkadayang insidente, gikonsiderang generally peaceful ang pag-obserba sa Semana Santa karong tuiga. Nagpabilin usab ilalom sa heightened alert ang kapulisan. Sukad pa ni atong March 24, diin niabot na sa 69,000 sa ilang personahe ang nakadeploy sa nagkalain-laing dapit sa nasod hangtod sa bulan sa Mayo. Alas 5:44 sa hapon, dugang pa sa itong balitang nasyonal. Gilauman nga subling muusbaw ang presyo sa mga produktong petrolyo karong simanaha. Subay sa gipagawas nga abiso gikan sa Department of Energy kon DOE, posibleng gikan 90 centavos hangtod 1 peso o 30 centavos ang ipatuman nga usbaw kada litro sa presyo sa gasolina. Nasab sa 85 centimos kada litro o piso o 35 centimos kada litro sa diesel. Sa kerosene, posibleng mukabat sa 90 centimos hangtod sa piso kada litro ang iusbaw sa presyo. Lauman nga ugmang adlaw Abril 22, mahimong epektibo ang oil price increase. Dili mo mino sa 15 ka mga karaang series passenger bus ang nasunog kagahapon sulod sa Bayacar Transit 1 Community Compound sa Barangay Kabug sa Bacolod City. Base sa nakalap nga impormasyon sa otoridad, usa ka pagbuto ang nadungog sa mga gwardiya sa maong compound. Una pa nahitabo ang pag-ulbos sa kalayo. Nasayran nga ang naasoy mga bus ginapuyan sab sa mga empleyado sa nahisgutang bus company. Gani lakip sa naugda ang personal nga mga gamit sa empleyado. Padayon pa ang ginasuta sa Bureau of Fire Protection sa kung unsa ang posibleng tinubdan sa maong sunog. At ang oras alas 5:46 na sa hapon, mao ka na ito ang mga balitang nasyonal. Samtang dinita sa itong mga balita sa Langyong Kabaybayunan, patay ang 4 ka mga tao
Human nasangit sa linya sa kuryente ang gisakyan nilang gamay ng eroplano sa Illinois, USA. Sumala sa kapulisan sa Illinois, gikan sa Wisconsin ang mga biktima sakay sa usa ka single engine plane sa dihang kini nahagsa. Base sa inisyal ng investigasyon, nasangit sa usa ka cable sa kuryente ang eroplano nga hinungdan sa pagkahagsa niini. Ning abot na sa lugar ang Federal Aviation Administration kauban ang National Safety Board aron magpahigayon og mas laom nga investigasyon. Dugang pa sa atong balitang international tungod sa kakusog sa bunok sa ulan, pipila ka lugar ang gibaha kaghapon sa Singapore. Partikular na ang Bukit Timah Road, Kings Road, Balmoral Road ug sa Coronation Walk. Sumala sa ilang National Water Agency, wala nagikaya pa sa kapasidad sa ilang drainage ang volume sa tubig. Hinuon abti nga gideploy sa maapektadong lugar ang quick response team aron usab mohatag og assistance sa mga na-stranded nga mga motorista. Samtang dali usab nagpagula og flood risk warning ang National Water Agency sa mukabat 18 pa ka mga location sa maong dapit. At ang oras alas 5:47 na sa hapon. Samtang dinita sa tuwang balita sa paugnat sa kusog. Nakatala og record sa kasaysayan sa NBA si Denver Nuggets sa star Russell Westbrook. Kini human nga nalakip siya sa top 20 all-time playoff assist. Nalagpasan niya ang kanhi most valuable player nga si NBA Hall of Famer Maurice Cheeks. Samtang nanguna sab sa listahan ang pipila ka mga aktibong players sama nila Draymond Green, James Harden, Chris Paul ug LeBron James. Adunay average nga 7 assists per game sa 122 playoff games si Westbrook. Gikonsidera siya nga nahimong 6 man sa kadaghanan sa Nuggets kontra Los Angeles Clippers sa Game 1 atol sa NBA playoffs. Og mao kana ato ang update sa balitang sports karong adlawng Lunes. Okay, di na ta maglangan dito sa atong entertainment update. Ang Iloilo Race Beauty Queen nga si Alexi Brooks ang gikoronahan baguhay lang isip Miss Eco International 2025 nga gipahigayon sa Al Sabra Ballroom Hilton Green Plaza sa Alexandria sa Egypt. Una pa man sa Coronation Night, nakuha ni Alexi ang Best in National Costume Award. First runner-up usab siya sa talent competition, 10th place sa resort wear ug sa 6th place usab sa eco wear segment. Samtang first runner-up sa Miss Eco International ang kandidata gikan Indonesia. Second runner-up ang sa Ukraine. Miss USA ang third runner-up ug ang pambato gikan United Kingdom ang fourth runner-up. Og ato pong partner, segue lang ta kadali partner no, among kinasing-kasing pahasubo sa tibuok simbahang Katoliko sa pagpanaw karong adlaw sa atong Santo Papa si Pope Francis sa edad nga 88. Kanang maong makasubong balita gikumpirma of course gikan sa mga tagdumala sa Vatican. Sumurag igo lang jud di pahuman ni Pope Francis ang Easter partner kay karong adlaw gyud siya ni pahulay na. Kay hinumduman sa this past few days or weeks na-admit pod si Pope Francis tungod pod sa iya mga respiratory uban pang balatian. Igo siya pneumonia ba partner kuha ta masayop? So actually daghan na po to siya ginainda nga sakit partner. So partner, ito oras alas 5:51 na sa hapon.
Alas 5:51 sa hapon atong balikan ang atong mga headlines. Sospetsado sa pagpabusika ng Granada sa Buluan, Maguindanao del Sur natumbok na sa otoridad. Most wanted person sa Davao Region na sikop sa Matanao, Davao del Sur dinakpan, nakuhaan og armas o granada. Sa gunsong aftershocks na sinati, human mitay og magnitude 5.9 nga linog sa Sultan Kudarat kagahapong adlaw. Security guard gipusil patay samtang gaduyan sa San Roque, Bangkal, Davao City. Duha ka matod pa terorista patay sa managlaing operasyon sa kasundaluhan sa Maguindanao ug Sultan Kudarat. Duha ka lalaki nga aligasyong nakainom na lumos patay sa managlaing higayon atol sa Holy Week sa Hagunoy ug sa Island Garden City of Samal. Klase sa publikong eskwelahan magsugod sa June 16 matod sa DepEd. Kapin 50 ka kaso sa pagkalumos, sunog o krimen natala sa PNP atol sa nilabayng Semana Santa. Usbaw sa presyo sa petrolyo lauman ugmang adlaw. 15 ka mga karaang bus ugdaw sa sunog sa Bacolod City. 4 ka tawo patay human nasangit sa poste sa kuryente ang usa ka eroplano sa Illinois, USA. Pipila ka lugar sa Singapore gibaha. Russell Westbrook nakatala og bag-ong record sa NBA. Miss Philippines Alexi Brooks gikoronahan isip Miss Eco International 2025. Ug ato nang i-announce kay gamay na lang gyud atong oras, partner, pinaabtik ni mga ka-RN na abtikin ninyong answer. Asang syudad nahitabo ang pagkaugdaw sa Mukabat 15 ka mga karaang unit sa mga bus. Again, asang syudad nahitabo ang pagkaugdaw sa Mukabat 15 ka mga karaang unit sa bus, particularly sa Ceres bus, no? So i-text na lang yung answer sa 0908-427-9463. Again, 0908-427-9463 o i-chat sa kuang first account Maris Pusadas ang inyong answer. Kalakip ang inyong full name, lugar. Of course, ayaw mo kalimot sa pagbutang sa inyong GCash account name and number. Stay tuned kay mubalik pa mi alang sa announcement of winners ug ingon man sa atong greetings. Pagkising sa umaga, babangong maligaya, harapin ang pag-asa. Huwag kang mabahala, meron kang kasangga, kalusugan mo'y mahalaga. Sa trabaho at negosyo, kasama mo sa pag-asenso, makabuhay. Makabuhay, makakalusugan, nakakabuti ang makabuhay. Makagaling, makamoming, happy family. Makabuhay. Alas 5:56 sa hapon og taud-taud atong basahon ng mga winners dinhi sa ato ang pakulo, no, sa RN Balita. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus Capsule og EXL Coffee Mix 17-in-1, kauban sab ang EXL All-in-One Skincare Oil. So ganina, partner, way ubay ang mga itong niyagi simana pa dyan, partner, wala anak ko matubag ba kay nangutana sila kung asa ba daw available ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Simple lang dyan kayong tubaga na unsay pinakaduol nga pharmacy or butika or store diya sa inyo, available jud na siya sa inyo. Yes, dool. kay di na jud mo malisdan kay gina-distribute na jud na kung asa mo na nahimutang, at least di nimo atong layo pang lugar, partner. Nya i-chat me kung way baligya kay paadtuan na mo ni partner Maris. Atong i-report na, uy, nganuan mo ko, Andre. So anyway, partner, ato pong pasalamatan, no, pasensya na delay lang jud mi, karon mi pinakadugay na delay, no. Of course kay live mata na adyo mga technical problem nga di jud malikayan. Grabe pa ni pagsugat human sa Holy Week, no. Na down ang tulo ka network na mo, so tulo jud ka buok nagsabay-sabay. So nakadata lang mi karon mo na wala jud nagawas in town among mga graphics sa among palita. So anyway, pasensya again og partner. Ug mapohon makaluyan mabalik na among connection, so balik na po ta sa regular programming, which is naatay discussion and all. So partner,
Okay, atong pasalamatan na itong mga partner radio stations nga atong kauban kanunay sa paghatod sa mga balita o impormasyon matag Lunes hangtod Biyernes. Of course, pasalamatan po nato no ang ni Unong jud nag og nakatan-aw pa sa atong live niya og sa atong programa partner. Ilabi na nila Ma'am Claudine Espidilla, nila Sir J. Lucias, ni Sir Rolly Abdullah Martinez, nila Sir Paul Mondagon Tarok, ni Ma'am Leia Manalaysay, nag-prepare na sa iyang panihambon. Ma'am Charlene Florin, kay Ma'am Giselle Lapuente o kay Sir RG Lapuente din na sa Kalinan, Davao City. Kay Ma'am Ellen Guerrero, kay Ma'am Jerosa Lipude, kay Ma'am Pritchile Ople, ingon man kay Ma'am Eileen Joy Tanukan, daghan kayong salamat sa inyong tanan. O congratulations sa atong winners karong adlaw. Paspas jud na pinaabtik jud ba. Congratulations sa atong unang napiling winner, ang gikan sa from Laak, Davao de Oro. Congratulations, Ma'am Eileen Joy Tanukan. Ug ang gikan sa Nabunturan, Davao de Oro. Congratulations, Sir J. Lucias. Sila gyud in town murag gamay ra nakakuan no kay again na delay manggudta. So anyway, again congrats sa atong mga winners. Ang inyong tubag sakto kayo, Bacolod City. Og again, daghang salamat sa iyong tanan. Amping mo kanunay and God bless you all. Alang sa serbisyong tinud-anay. Og serbisyong kinasing-kasing. Ako si Maris Posadas. Ako si Jimnel Pude. Daghang salamat sa iyong pagtutok ug pagpaminaw. Mayong gabi sa atong tanan og dalaygon ang Dios. Magabuhay.